Hello, isang magandang araw po sa inyo mga parts. Ngayon po meron po tayong gagawin ngayon na isang electric fan, yung mini electric fan mga parts. Ayan o, ayan po mga parts yung ating gagawin. At nandito po tayo sa aking shop mga parts. Ayan po yung ating mga tanggap. Ayan o, marami po tayong tanggap ngayon mga parts. Sa kadahilanan po mga parts, mainit po ang ating panahon ngayon. Sobrang init, kaya patuloy po yung ating mga tanggap na mga nasisirang appliances. So ito mga parts, yung mini electric fan na to. Ayan, ang tatak po niya sa Astron. Ang naging problema po nito mga parts, ayaw na daw pong umandar, sabi ng may-ari. Bigla na lang daw pong huminto. Kaya dinala po dito sa ating shop at minamadali po tayo sa paggawa po nito. Kasi nga po, talaga po ito daw po yung kanyang palaging ginagamit. Ayan. So ano ba ang nagiging problema ng mga ganitong mga electric fan pagka biglang huminto or tuluyan na hindi umandar? Ayan, ngayon, ito-troubleshoot po natin to. Panoorin niyo po yung ating video mga parts para kung sakali man po magkaganito yung inyong mga kasangkapan sa bahay, makakuha po kayo ng idea sa pagre-repair at magawa niyo po. Ayan, hindi na po kayo tumawag pa ng iba pang manggagawa. Yan, ibabahagi po natin sa inyo yung ating nalalaman or yung ating mga experience sa pagre-repair. Kaya kung bago lamang po kayo dito sa ating YouTube channel, mag-subscribe na po kayo para lagi po kayong updated sa mga bago ko pong mga ina-upload na video. Nag-upload po ako ng mga video, yung mga ginagamit po natin sa ating pang-araw-araw na gawain at yung mga ginagawa po natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. So okay mga parts, simulan na po natin. Ayan po mga parts, ngayon gagamit po tayo ng multimeter. Iseset po natin to sa X10. Pwede naman po sa X1. Ako sa X10 po ako nasanay. Kung saan po kayo nasanay, doon po kayo. At i-calibrate po natin mga parts bago po tayo gumamit ng ating multimeter. Itatapat lamang po natin dito sa 0. Ayan. So ngayon mga parts, ang sabi ng may-ari, ayaw daw umandar. Mga parts, wag po nating ipa-plug into sa kuryente hanggat hindi po natin pinapadaan dito sa ating multimeter. Itetest po muna natin bago po natin saksak. Or gagawin po muna natin bago natin isaksak. So wala po tayong nakukuha reading. Ayan, naka 0 po itong ating switch dito sa ating electric fan. Ngayon, ina-number 1 ko po. Mga parts. Ayan o, naka-number 1 na. Wala pa po tayong nakukuha reading. O, number 2. Ayan, naka-number 2 na mga parts. Wala pa rin po tayong nakukuha reading. Papakita ko po sa inyo mga parts. Yung set po natin sa ating switch. Baka po sabihin nyo hindi ko pinipihit. Ayan o. Ayan o, naka-number 2 tayo. Pihit na pihit yan. O, mga parts. O, isa-set ko sa number 3. Bibitawan ko yung aking dito, test probe. Wala po kasi tayo paghawak ng camera Ano lang po tayo, sariling pagsisigap lang. Okay, ayan, number 3 na po yan. O, ayan o. Sana po may makuha po tayong reading. Wala po tayong nakukuha reading mga parts. Hindi po pumalo yung ating multimeter kahit pumahinang palo. Wala po tayong nakukuha. Gumagana po yung ating multimeter mga parts. Ayan. So ibig sabihin po niyan, talagang hindi po aandar yung ating electric fan pagka po wala po tayong nakukuha reading sa ating multimeter. Babaklasin po natin ito at i-check po natin kung ano po yung problema. Kaya tapusin niyo po yung ating video nang makakuha po kayo ng idea mga parts sa ganitong pagre-repair. So okay, baba po ulit natin yung camera. Wala po tayong tagawak ng camera. Pasensya na po kayo mga parts. Kung yung ating mga binibidyong pagre-repair magulo or minsan hindi malinaw sa kadahilanan po yung ating ginagamit na camera ay pang abot kaya lamang po. So okay, itong mga tornilyo na to, mga parts, meron po akong lagayin dito. Ito may magnet po yan. Oo, may magnet para babakal mo na lang. Hindi siya gugulong-gulong, andito lang po siya. Kaya ito na po yung aking ginagamit na lagayin ng tornilyo. Dati yung mga cap-cap na maliliit, yung aking pinaglalagyan ng tornilyo. Ngayon ito, napakahusay pala nito, yung may magnet na to. Kaya pagka ako nag-home service, nagbabaon ako ng maliit na magnet. Ayan o, dito lang dito, walang kahiwa-hiwalay mga parts. Ayan mga parts, alisin ko na po ito, yung pinaka-cover. Yun o. So ngayon mga parts, ang ginawa ko po, kinat ko po yung capacitor. Yung kuryente na capacitor natin, yung dalawang kuryente, kinat ko po. Ayan. Pinutol ko po mga parts dito. So ang gagawin po natin mga parts, itetest po natin itong dalawang wire na to, yung red saka yung black. Ayan, dito po nakakunig yung ating capacitor mga parts, yung red saka black. So okay, itetest po natin ito. Papunta po itong makina dito sa ating windings, itong dalawang wire na to. Okay, nakaset pa rin po tayo sa times 10. So okay mga parts, ayusin ko lang po yung ating camera. Ayan po mga parts, marami po salamat sa inyong patuloy na panonood sa ating mga video. Ayan, kung naibigan nyo po, pakishare naman po yung ating mga video para po makakuha po ng idea yung ating mga kababayan o yung ating kapwa sa kanilang pagre-repair ng mga appliances nila sa bahay. Ayan, gumagana po yung ating multimeter. May ebidensya po na gumagana. So itetest po natin yung ating ito yung wire na to mga parts, yung nanggaling sa capacitor, dalawang wire. Hindi na kailangan po, meron po tayong makuha reading dito mga parts. Meron po tayong makuha dyan. Kailangan na gumalaw yung ating multimeter at dapat kabisado nyo po yung palo na buo at yung palo na siya. So okay, kabisado ko ayun o, ibig sabihin yan mga parts, buo po yung ating wire dito, yung nakakonect sa ating capacitor, yung dalawang wire. Ibig sabihin yan buo siya mga parts. Ngayon para po tayo makasigurado mga parts, ayan, itetest po natin yung tatlong kuryente naman, yung 1, 2, and 3 na nanggaling sa ating makina. Itetest po natin mga parts para po makita po natin na talagang buo po yung makina ng ating electric fan. At para malaman po natin kung bakit po talaga ito huminto.
Step by step po yung gagawin, syempre. Hindi naman po mga parts pwedeng hulaan to kung ano po yung sira. Ayan, step by step. Ngayon mga parts, ito yung switch niya, ayan, oh. May tatlong wire yan, oh. Yung isang wire kasi nakakunik sa ating cord yan, yung may saksakan, yung isang linya nito, yung kulay white, nakikita ba mga parts? Hindi pala nakikita, pasensya na po kayo. Lapit po natin yung ating camera. Yan. Nakita niyo po, ito po yung ating 1, 2, and 3. So okay. 1, 2, and 3. Ayan, ito po. So ito naman po yung ating ground ng ating switch. Ayan, oh. So tapos ito yung ating common wire. Itong kulay white na to, mga parts, ito. Common wire ng ating makina to. Ayan, oh. So ito yung ating tatlong wire na sinasabi ko po sa inyo na 1, 2, and 3 ng ating electric fan. So i-test po natin yan. Kinakailangan po meron po tayong makuha dyan mga parts na ano, may makuha po tayong reading dyan mga parts. Ayan. So using ko lamang po yung ating camera. So okay mga parts, ganyan po yung ating pagta-troubleshoot. So okay, gumagana. So ito yung ating 1, 2, and 3. Kailangan meron po tayong makuha. Ayun, oh, meron po tayong nakuha resistance. Ibig sabihin po niyan, buo po yung ating windings. Ayun, oh. Buo po siya mga parts. Ayan, oh, pagka po ganyan. Oh. Buo po yung line ng ating capacitor ito sa makina. Meron po tayong nakuha resistance at buo po yung ating 1, 2, and 3. Isa na lang po yung ating hindi na natitest dito, yung ating common wire. Itong kulay white na to. Ito, yung kulay white na to mga parts. Yung tinatawag na common wire. So paano ba natin i-test siya? Madali lang yan mga parts. So dito naman sa ating cord mga parts. Ito yung cord naman natin mga parts. Check po natin. Pero palagay ko hindi ito sa cord. So ayan, oh, check po natin sa cord. So ito yung cord natin, check po natin. Ayun, oh, meron po tayong nakuha sa ating cord. Ayan, oh, meron. Check po natin sa kabila naman. So dito ito yung black. Yung black kailangan meron po tayong makuha. So ayun, meron po tayong nakukuha. Okay, buo po yung ating cord. Ito yung saksakan buo. So dito na lang po tayo sa ating thermal fuse. Paano ba natin masusukat yung ating thermal fuse? Dito ganito mga parts. Tutusukin lang po natin to. Ito po kasi yung dito po kasi nakakunik yung ating thermal fuse sa common wire. Ayan, tusok na po natin. So dito sa line ng ating capacitor, ito. Line po ng ating capacitor to. Mga parts yung dalawang wire na to. Kinakailangan meron po siyang kinakailangan meron po tayong makukuha resistance dito. Wala. Yun, wala. Wala mga parts, wala po tayong nakukuha dito. Ibig sabihin niyan, ang problema po nito, yung thermal fuse. Yun po yung ating aalamin kung bakit po bumigay yung kanyang thermal fuse. So i-test po natin yung ating capacitor. Ayan mga parts, sa pag-test naman ng ating capacitor, ito po yung aking ginagamit, yung digital multimeter. So i-test po natin mga parts, yung ating capacitor. Paano nyo po makikita yan, yan. So baba ko lang po yung ating camera para po makita nyo. Ayan. Ayan po mga parts. So i-test po natin yung ating capacitor. Kapasipansin ko po, napalitan na po ito ng capacitor kasi magkaiba na po ng kulay yung kanyang wire. Hindi na po ito yung original na capacitor, napalitan na rin po. Pagka po wala po kayong makuha mga parts dito, kasi yung kamay po natin kuminsan hindi po naririnig ng ating tester. Pagka po magkasama yung ating mga daliri, kaya ibubukod po natin ayun. Iano lang po natin dito sa sa baba. Huwag po natin hihipuin yung dalawang wire para po meron po tayong makuha. Ayan, oh. Bagsak po yung kanyang capacitor mga parts. Mahina po yung kanyang capacitor. Dapat po meron po tayong makuha dito na 1.5 UF. Ayan, ngayon wala po tayong nakuha ng 1.5. Isa pa sa nagiging problema ng ating electric fan yung paghina ng capacitor. Pagka po kasi humina yung capacitor, ang mangyayari niyan, mag-iinit po itong makina mga parts. Ayan, mag-iinit po itong makina pagka po humina yung ating capacitor. Pagka po uminit yung ating makina dahil sa paghina ng ating capacitor, kasi nga hindi na po makakaikot na masyado yung ating LC, ang mangyayari po niya, yung thermal fuse po bibigay po. Kaya yung thermal fuse po nito bumigay at kaya ito huminto. Ayan mga parts, natanggal na po natin yung ating makina, yung pinaka-rewind. Ngayon ito, meron po tayong kinuha wire dahil yung ating thermal fuse, ito po yung ating thermal fuse mga parts. Ayan, thermal fuse po ng electric fan to. Ang gagawin po natin ganyan mga parts. Ayan, o, ganyan. Hindi na po natin siya ihihinang mga parts. Ayan, hindi ko na po siya ihihinang. Ayan. Tapos kabila naman. Ayan. Ito, dito. Ayan, ganyan po yung aking ginagawa. Ayan. Dapat po talaga lagyan po natin ng thermal fuse para kung sakali man po magka-problema or humina uli yung capacitor, hindi po masusunog yung ating makina. So ayan, kita-kita nyo po mga parts. Ayan, ganyan lamang po yung inyong gagawin pagka po maglalagay po kayo ng thermal fuse sa inyong electric fan. Saka natin babalutan ng electrical tape. Huwag po masyado makapal mga parts. Ayan,
Kasi pagka masyadong makapal, hindi ma-detect ng ating thermal fuse yung init ng makina pagka po nagkaroon ng problema. Ayan. Kaya kailangan ayos lang. Ayan mga parts. Ngayon, ito, ikakat natin ito mamaya. Ikakat natin itong dulo na to. Ayan. So ngayon mga parts, ilalagay po natin dito yan sa ating windings. Ayan o. Windings ang ating electric pan. Ayan, o. Ipapakat po natin dito mga parts. Kahit dito sa kabila. So ang gagawin nyo po kasi, sisilipin nyo. Baka po kasi mamaya yung rewind ng ating electric pan, mayroon pong hibla na nakalagay doon. Mabatak po kasi lalagyan po natin yan ng thermal fuse. Ito na yung thermal fuse natin ilalagay, yung ating cable tie. Kasi lalagyan po natin yan ng cable tie. Ito cable tie, lalagyan po natin. Ilagyan po muna natin mga parts. Ayan. Saka po natin nilulusot yung ating thermal fuse dito mga parts. Ididikit po natin ididikit po natin sa ating rewind mga parts. Ayan o. Ganyan po mga parts, nakadikit na po yung ating thermal fuse. So ikakat po natin. Yun. Ngayon may thermal fuse na po yan. So gagawin ko lang po, papalituin ko lang po yung ano. Okay. Papalituin ko natin mga parts. So ngayon, ikakat po natin itong ating ikakat po natin ito. Yung kulay yellow na to. Ayan. So naikat na po natin yung kulay yellow mga parts. So pagkat po ng ating kulay yellow, itong kulay yellow na to mga parts. So idudugtong po natin dito to ating inano thermal fuse mga parts. So ayan o. So idudugtong po natin dito to. So ayun po, ayun na po natin mga parts. So lalagyan po natin ito ng electrical tape. Lagyan po natin ito ng electrical tape mga parts. So ayun po. So ayun po, nalagyan na po siya natin ng electrical tape. Ngayon mga parts, so ayun yung ating camera. Ngayon mga parts, ito naman po siya ang ating nalagay. Okay. So ito po yung ating thermal fuse, may balot na electric pin. Yan, tapos ito po yung dati pinagalisan na thermal fuse. Hindi ko na po pinagalisan mga parts. So napapayat. So ayan na. So ayan mga parts, so nakikita po natin yung thermal fuse. Ganyan lang po natin, lagyan po natin ng electrical tape. Ayan o. So ayan, nalagyan na po natin mga parts. So okay lang po yung medyo mababa ganyan. So okay, so ibalik na po natin dito sa ating electric pan. So okay, nalagyan na po natin. So ibalik na po natin mga parts. So ayan, nilagyan po natin siya ng thermal fuse. So may nilagyan pa na, okay. Ayan po mga parts. So dahan-dahan lang po natin sa ating paglagay. Ayun. So tingnan po natin mga parts. So ayan. So ilagay na rin po natin yung ating cover. Okay. So lagyan po natin siya ng noise. Ayan lang. So landa lang po tayo mga parts.
lalagyan na po natin ng cover. So i-tornilyo po natin mga parts. So ayan. Hindi po natin. Una, hindi pa. So ngayon, palitan po natin yung ating capacitor. So palitan po natin yung ating capacitor. So ito ang nakapit ng capacitor. So ito yung nakapit ng capacitor. Ito yung nakapit ng capacitor. Ito yung nakapit. So ayan. So ito yung ating line ng capacitor kanina. So pwede naman itong baliktaran. Okay. So lagyan natin ng electrical tape. So ayan. So dito yung isang line ng ating capacitor. Ayan. So lagyan natin ng electrical tape. So magte-testing na natin ito. Ayan. So ito. So nakabit na po natin. So ilagay po natin dito. So ilagay po natin yung dito. Ilagay po natin dito. So ayan po. Ayun po. So ngayon ilagay pa natin ito. At natin ilalim mga parts. Panoorin nyo po yung ating video. Tapos hindi para pumarap yung ating ginawa kung tama o mali. Okay. So ngayon mga parts. So ayan. So ayan o. So pasipasin nyo po ha. So ang gawin po natin mga parts. So ang gawin po natin na gumamit po tayo ng tester mga parts ito. So gumamit po tayo ng tester. So ngayon gumamit po tayo ng tester. So ayan na, tingnan po natin kung mayroon po tayong makukuha ng resistance. Okay. So ito yung ating port. So yun na to, makukuha tayo. Yun. So pasin nyo po, mayroon na po tayo nakukuha resistance. So ayun. So number 1. So ayun po yung ating number 1. So number 2. Ayun po yung ating number 2. Number 3 ayun po yung ating number 2. So, okay. So gawin po natin. So tingnan po natin may ground. So tingnan po natin may ground. So lagay po natin dito yung ating test. Tingnan po natin kung may ground syempre. Okay, wala. Wala. Tingnan po natin. Wala. So wala po siyang ground. So ang gawin natin, isaksak na po natin ito mga parts. So ayun, nakasaksak na po. I-set po natin ito ang bago. So ayun, munda na. Ayan, number 2 na po yan mga parts. Number 3. So okay na po yung ating mga parts. Maandar na po. So yun lamang po yung ating pinalitan, yung capacitor saka yung thermal fuse. Yung shafting fuse po, okay naman po. Ito po mga parts ang pagre-repair sa ating mga electric fan. Kaya ayan, nakita nyo po yung ating ginawa. At sana po nakakuha po kayo ng idea. Maraming salamat mga parts. Ayan o, nakakuha po kayo ng idea. At nakita nyo po yung ating ginawa. Maraming salamat mga parts. Nakita po tayo ng isang parts dito.